Pinatong kong napahagit na teacup sa isang platito at dinala ito kay Ma'am Odette. Ito na po ma'am, matipid kong sabi at nilapag iyon sa lamesa. Mukhang tulog pa si Sian dahil hindi ko pa rin siya nakikita na bumaba mula sa kwarto niya. Salamat, sabi pa ni Ma'am Odette. Eto na po ma'am, matipid kong sabi at nilagay iyon sa lamesa. Mukhang tulog pa si Sian dahil di ko pa rin siya nakikitang bumaba mula sa kwarto niya. Salamat, sabi ni Ma'am Odette at hinigop ang tea niya. Kanina pa ako kinakabahan dahil hindi ako komportable sa kanya, pero mukha namang mabait din siya. Tililikuran ko na si Ma'am at saka tumulong sa kusina para maghanda ng agahan. Nang biglang may narinig ako na basag at nang lumingoy nakita kong pinag-inuman ni Ma'am Odette sa sahig. Agad akong lumapit para ligpitin sana kaso pinigilan ako ng tatlo at agad pinulot ang mga piraso ng nabasag na baso. Pero bigla silang natigilan ng nanay ni Sian. Stop whatever you are doing, mataring na sabi niya at agad nagtaas ng ulo ang tatlo at kaming apat tila walang kibo sa nangyari. Di ko rin alam kung aksidente bang nangyari o inihulog niya talaga iyon dahil mukhang may nakatagong ngiti sa seryoso niyang mukha. Madam, may problema po ba? Talong ni Ate Rowen at nagtaas ng kilay si Ma'am Odette. Don't do anything from now on. Hailey will do the chores unless inuutusan ko kayo. Malakas itong sinabi at di ko alam kung tama bang narinig ko. Po, madam? Kinakabahan namang sagot ni Ate Cora. Bingi ba kayo? Si Hailey na magtatrabaho dito. Tumulong na lang kayo sa mga gawain sa labas. Siya ang magluluto, maglilinis at mamamalengke. Asawa siya ng anak ko so she should act like a wife, be a housewife. Paliwanag pa nito. Sa mga sinabi niya, malinaw na sa akin na gusto niya akong pahirapan. Di na lamang ako kumibo at pinatayo si na ate at ako na ang pumulot sa nabasag na baso. Maya-maya pa'y bumaba naman sa Sian. What is going on here? Tanong nito sa kanyang ina, tumayo naman ito para yakapin at binati ang anak na magandang araw. Nothing honey, nahulog kasi ang baso ko. Anyway, okay naman na dahil pinag-usapan na namin ang lahat. Want some tea? Tanong nito at tumango naman sa Sian. Agad inutusan ni Ma'am Odette si Ate Cora na gumawa ng tea nila. Nang pumasok ako ng kusina para ligay sa basurahan ng hawak ko, bumulong sila sa akin kapag ayos ng bako. Ngumiti naman ako sa kanila dahil ayoko namang mag-alala pa sila. Opo, matipid kong sagot at itinango ang ulo. Ayoko nang pahabain pang usapan namin dahil baka mapansin pa kami ni Ma'am Odette at isiping nagchichismisan pa kami. Lumabas na ako at nagmop ng sahig. Napansin ko naman napatingin sa akin si Sian at saka umiwas din ng tingin. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari sa akin pero susubukan kong kayanin. Gusto ko mang sumuko pero wala din namang saysay. Nang matapos kong mag-mop, agad ko inutusan ni Ma'am Odette na magluto. Nahihiya pa ako sa itsura ko dahil medyo nadumihan din ang damit ko talatang nandidiri si Ma'am Odette. Taas baba niya pa akong pinagmasdan at tinaasan ng kilay pagkatapos. Ayos naman sa akin magluto pero pagdating ko ng kusina, nilabas ni na Ate Rowen ng isang napakalaking lobster. Nandaki pa ang mata ko dahil ngayon lang ako nakakita ng ganon kalaki. Pero napakalaki ng problema ko dahil hindi ko alam lutuin yon. Isa lamang akong mahirap at di namin kailanman sumubok ng ganoong pagkain. Pansin ko ang naaawang tingin sa akin ng tatlo habang napapanunok at nababahala ako kung paano ko lulutuin ito. Napabuntong hininga na lamang ako at pinilit ko ang sariling magngitian sila. Alam ko gustong gusto nilang tumulong pero takot sila kay Ma'am Odette. Kahit naman ako matatakot sa kanya. Hindi siya biro kung tumingin ng matalim at kung magsalita, kaya nauunawaan ko silang tatlo. At alam ko, hindi nila ginusto na iwan ako dito sa kusina. Pasulyap-sulyap sa akin ng tatlo sa tuwing napapadaan sila, habang ako hindi ko pa rin alam kung paano ko lulutuin ang lobster na to. Kinakabahan ako pero mas lalo akong kinakabahan dahil sa mga tingin ni Ma'am Odette. Si Sian lumabas muna at kung tamang rinig ko, pinuntahan niya ang kabayo niya. Ngayon ko lang napagtanto na namiss ko kagad si Leon kung nandito siguro siya. Tutulungan niya ako pero maaaring imposible dahil meron si Ma'am Odette. Ilang beses kong pinahawak ang lobster pero wala talaga akong ideya kung paano ba ito iluto. Nang maalala kong binigay ni Sir Charlie na phone, agad naman akong umakyat. Pero napahinto nang marinig kong boses ni Ma'am Odette. Where are you going? Don't tell me you're running away from what I'm asking you to do. Sabi nito at nilingon ko siya at saka yumuko bilang paghingi ng tawad sa pag-alis ko nang walang paalam. Pasensya na po Ma'am Odette, may kukunin lang po ako sa kwarto ko na makakatulong po sa pagluluto ko. Really? Ano? Apron? Masungit ang tanong sa akin. Umiling ako at sumagot.
Hindi po, mabilis naman po ako. Sana po payagan ninyo ako, pangako. Iluluto ko po iyon. Paliwanag ko, tila hindi ata siya naniniwala sa akin. Daliba siya kung tumingin at pagtaas ng kilay. Napabuntong hininga si Ma'am Odette. Inis na inis niyang sinabi, "Whatever, just go get it. Siguraduhin mo lang na hindi laso ng kukunin mo." Nginitian ko na lamang si Ma'am Odette saka umakyat sa hagdan. Tagos sa puso ang sinabi niya sa akin. Di naman ako masamang tao katulad ng iniisip nila. Di ba nila naisip na si Sir Charlie ang masama at hindi ako? Bakit ba wala silang alam sa ginagawa ni Sir Charlie? Pagkababa ko wala si Ma'am Odette. It is a good thing dahil mas magiging komportable ako dahil walang nakatingin sa akin. Binuksan ko ang phone ko. Masaya naman ako dahil nakakonekto sa wifi dito kaya naman nakapag-search pa ako kung paano lutuin itong dambuhalang lobster na ito. Bawat oras pinapansin kong orasan. Natagalan ako sa pagluluto dahil sa paulit-ulit na pag-previews ko sa pinapanood para masigurong tama lahat ng ginagawa ko. Mabuti na lang dahil kahit papaano alam ko kung ano mga ibang ingredients dahil sa pagtatrabaho ko sa restaurant. Minsan kasi ang chef namin doon nakakasabay namin kumain at minsan kapag tumutulong kami sa kusina nakikita ko siya kung paano magluto. At isa pa tinuruan din ako ni Mama. Isa din pala siyang cook pero huminto siya na magkasakit siya. "Kaya mo yan, Miss Hailey." Dinig kong bulong ni Ate Rowena habang may bitbit na kung anong basket sa kamay niya. Buti na lang at meron silang nagbibigay sa akin ng lakas ng loob. Ngumiti ako at mas lalo pa akong ginanahan na magluto. Parang challenge na rin sa akin ito at isa pa, natuto din ako kaya hindi na rin pala masama. Nang matapos na ako magluto, sa wakas, sumakto siya sa pagdating ni Ma'am Odette at ni na Ate Cora. Mukhang pagod ang tatlo. Hindi ko alam kung saan ba sila nanggaling at kasama nila si Ma'am Odette. "What are you looking at?" Biglang pagtataray sa akin ni Ma'am habang pinapaypay ng mukha niya gamit ang kanyang kamay. Nakatali ang mahaba niyang buhok at kita ko ang napaka-sexy niyang collarbone. Doon ko lang napagtanto na maganda pala si Ma'am. Madalas kasi masungit ang mukha pero napaka-seryoso ngayon dahil yata sa pagod at bata pang itsura niya. No wonder kaya siya minahal ni Sir Charlie. Mukhang bata pang asawa niya. "Anong tinitingin-tingin mo dyan? Tapos ka na bang magluto? Gutom na ako." Sabi nito at bigla naman ako nataranta dahil hindi ko alam kung magugustuhan ba niya ang niluto ko. "Opo, tapos na po Ma'am." Sagot ko at inayos ang lamesa at ang upuan, tsaka naglabas ng plato para sa kanya. "Add one more plate." Sagot niya at napakurap naman ako. Sasamahan ko ba siyang kumain? "Did you hear me? Add one more plate." Sabi nito. "Naku Ma'am, kain lang po kayo. Ayos lang po ako." Sabi ko at nagulat ako nang tumawa siya. "What did you just say? Are you assuming na para sa yung pinapakuha kong plato? Of course not. I would never eat with you. Para kay Sian ang pinapakuha ko." Paliwanag niya at halos manigas ako sa kahihiyan. Tama siya. Bakit ko iniisip na ako yon? Napakatanga ko. "Don't just stand there. Go get another plate, you stupid." Utos niya at agad akong kumuha at ng isa pang plato at narinig ko siyang pinapatawag niya sa Sian. Nilapag ko ang plato pero hindi pa rin niya pinapakuha ang niluto ko. Ayaw niya kaya? I thought and stared at her face. Maya-maya pa'y dumating na rin si Sian. Puro ng pawis ang suot niyang white shirt na halos dumikit na ito sa katawan niya at nakakita kong hubog ng katawan niya. Napatingin ako sa labas nang bigla niya akong tingnan. Baka isipin niya pinagnanasahan ko siya. "Finally, you're here. Let's eat." Yaya ni Ma'am Odette sa kanya at gumisi siya dito. Hindi ko alam pero hindi ko naalis ang mata ko sa kanya. Sinundan ko ang mukha niya ng tingin. Ngayon ko lang na kasi nakita na ngumiti siya ng natural. Hindi yung nang iinis o dahil sa galit ng ngiti. Napakaamo ng mukha niya ngayon. Yun ba ay dahil ang kaharap niya ay ang kanyang ina? Inutusan na ako ni Ma'am Odette na ilabas ang niluto ko at halos ang bigat ng paghinga ko habang inilalabas at ilalagay iyon sa harapan nila. Nagkaroon ng katahimikan nang ilapag ko ang pagkain. Hindi ko alam kung ang dahilan ng pagkagulat nila sa niluto ko. Masama ba? Hindi ko alam kung masasarapan sila dahil hindi ko naman alam ang panlasa ng mga mayayaman. Pero sinunod ko ang reseping napanood ko. Napapikit ako nang tumikim na si Ma'am Odette. Parang takot at takot ako masigawan. Pero iminulat ko ang mata ko na mapagtanto ko kung paano ako nag-alala sa magiging reaksyon nila. Natatawa na lang ako sa sarili ko dahil para ba nagiging isa akong tunay na asawa na ipinaglutong aking biyanan at kinakabang baka hindi niya ito magustuhan at mapaya ako sa asawa ko. Hindi ko dapat iniisip ang magiging reaksyon nila pero binigay ko na ang best ko kanina. Nag-effort ako, kaya't siguro ganito na lamang ako kakaba dahil niluto ko yon.
Hindi ko na lang inisip na parin kay Ma'am Odette at sa walang awa kong asawa. Iniisip ko na lang na para ko silang customer at nag-aabang ako ng magandang feedback. Walang kibo si Ma'am Odette. Napatingin siya sa akin. Hinihintay kong komento niya pero wala pa rin siyang sinasabi. Maya-maya pa tumikim na rin si Sian at ewan ko, mas lalo akong kinakabahan, pati ang tatlo. Sina Ate Rowena at ang dalawa ay tila kabado kung ano ang lasa ng niluto ko. Napaka-intense na nangyayari. Bakit ba wala silang reaksyon? Third person's POV. Nang tikman ni Mrs. Odette Wade ang pagkain inihanda ni Ellie, agad niyang binalikan ng tingin ng asawa ng kanyang anak na kinaiinisan niya. Ang mga titig niya hindi dahil sa pagkadismaya, kundi dahil sa pagkamangha niya sa niluto na manugang nito. Napakasarap ng luto niya at hindi ito makapaniwala. Sa loob-loob niya hindi niya masabi kung ano ba ang dapat niyang sabihin dahil di niya maitatingin na gustuhan niya ang pagkain na inihanda ni Hailey. Sa kabilang banda naman, hindi mabasa ni Sian ang reaksyon ng kanyang ina. Kaya naman tinikman niya na lamang ang pagkain para malaman kung anong posibleng dahilan ng pagtitig ni Mrs. Odette sa kanyang asawa. Nang tikman niya ito, pareho sila ng naging reaksyon ng kanyang ina. Hindi ito makapaniwala sa kinakain niya dahil it's perfect for a wealth people's taste. Napangisi siya nang di niya alam. Half of his lip was smiling before he knew, and when he noticed himself smiling, his face suddenly turned serious. He stared at his wife for a long time. Pilit nang umiti si Hailey kay Sian. Kahit pa ayaw niya ito, gusto niyang marinig kung ano ang tingin ni Sian sa niluto niya. Sian slowly put down his fork and spoon and drew a sigh of irritation. He stared at his wife once more and commented, "I lost my appetite." Matapos niyang sabihin iyon, biglang yumuko ang tatlong katulong habang pasulyap-sulyap kay Hailey na walang kibong nakatayo sa may malapit na mesa. Tumayo si Sian, pinunasan ng labi ng tissue at saka umalis. Nilagpasan niya si Hailey at tiningnan lamang ito ng masama. "Where are you going? Hindi mo ba ako sasamahang kumain?" Tanong ng kanyang ina pero hindi ito iniimik ni Sian. Nasasaktan si Mrs. Odette sa pagbabaliwala sa kanya ng kanyang anak na alam niya. May galit pa rin to sa puso kaya naman pilit niya itong inuunawa kahit na masakit para sa kanya. Natratuhin siya ng anak ng ganon. "Ayos lang po ba kayo, ma'am?" Bigla namang tanong ni Hailey sa kanyang biyanan. Hindi pa rin maaalis ni Hailey ang pagiging maalalahanin niya sa kapwa. Na makita niyang mata ni Mrs. Odette ay alam niya kung ano ang nararamdaman nito. Dahil pareho lang sila ng naging sitwasyon. Tulad ni Mrs. Odette na gustong makasamang kumain ng maayos ang anak, ay para din siyang pilit niyang pinagsasisikan ng sarili sa kanyang amain na si Ariel. Nag-alala naman ang tatlong katulong para kay Hailey. Iling nila na sana hindi niya na lamang kinamusta si Mrs. Odette. Sabi niya, "Just leave me alone. I want to eat in peace." Utos ito at agad sumunod si Hailey. "Opo, ma'am." Nakayokong umalis si Hailey at hindi man lang niya nalaman kung kamusta ba ang niluto niyang pagkain. Aba na naman sa pagkain si Mrs. Odette dahil lobster ang paborito niyang pagkain. Ikinaan niya na lamang ang lungkot sa kanyang puso. At ang tanging paraan na alam niya para bumalik ang pagmamahal ng kanyang anak sa kanya ay ang mapaghiwalay at pumirme si Hailey ng annulment. Kasama ni Hailey sina Edna, Cora at Rowena na umalis. Sumabay itong kumain sa pagkain ng tatlo. Dahil nga ang iba ay kumakain na, ay sinaluhan na lang sila dahil alam nilang hindi siya pinakain ni Mrs. Odette. Kasama nila. Wala naman na ngang nagawa si Hailey. Kaya naman, sinaluhan niya ang mga ito. "Ayos ka lang ba, Hailey?" Tanong ng tatlo sa kanya habang kumakain. Ngumiti naman si Hailey. "Oo naman po. Huwag na po akong isipin," sagot niya. "Habaan mo na lamang ang pasensya mo, Hailey. Yang si Mama at si Sian, mababait naman yung mga yan eh. Pero nagkaroon lang naman ng pagbabago sa pamilya nila nung magkaroon ng lamat ang relasyon nilang lahat." Sabi ni Cora at hinampas ni Edna si Cora nang palihim sa kanyang hita dahil sa sinabi. Agad naman na yumuko at awkward na tumingin si Cora kay Hailey dahil sa hindi mapigilang dila niya. At dahil doon, hindi na rin naiwasan ni Hailey magtanong, "Ate Rowena, bakit mo mukhang di magkasundo ang mag-ina? Pati na rin sa Sir Charlie at Sian, pansin ko din. Ganon din sa kay Leon." Di na napigilang tanong ni Hailey dahil takang-taka siya sa pagiging moody ni Sian. Pero ang pinagtataka niya pa, nakita niya namang umiti si Sian noong tawagin siya ng ina na kumain.
And she knew it was a genuine smile but something is off dahil sa ginawa niya kaninang pambabaliwala sa kanyang ina na gusto lang namang makasama siya. Napatahimik naman ang tatlo nang tinanong ni Hailey at tinignan ng dalawa si Cora na masama dahil sa kate ng dila nito at nadulas niyang sabihin ang hindi dapat sabihin. Ayaw na ayaw kasi ni Sienna. Pinag-uusapan ng mga nangyayari sa nakaraan. Naku ma'am, mahabang kwento at saka isa pa po. Ayaw po ni Sir Sian na sinasabi namin tungkol sa nakaraan niya, sabi ni Edna. Nagtatakang pinagbasa ni Hailey. Ang tatlo at tinanong, ano po bang nangyari? Kinakabahan ng tatlo at di alam ang sasabihin kay Hailey. Di nila alam kung dapat ba nasabihin nila dahil tiyak na magagalit si Sian pag nalaman ni Hailey ang tungkol doon. Pasensya na, Miss Hailey, si Cora. Sige na po, gusto ko din po kasing malaman. Sabi ni Hailey at mas lalo nataranta ang tatlo at napansin naman iyon ni Hailey. Alam niya di matutuwa si Sian sa kanila kapag sinabi nila ang nangyari at ayaw naman niya makialam pa kahit pag gustong gusto niyang malaman ang kwento ni Sian at ang pamilya niya. Ayaw niyang bigyan ng bagay ni kababahala ang tatlo kaya naman ngumiti at sinabing, "Wag na po kayo mag-alala, hindi ko na po kayo tatanungin sa isang kondisyon." Sabi nito at nagtinginan pang tatlo bago nila tanungin si Hailey kung anong kondisyon niya. Natatawa naman si Hailey sa naging reaksyon ng tatlo dahil mukhang di magandang nasa isip nila. Ano po yun, Miss Hailey? They asked in monotone. They sounded curious at the same time nervous. Hailey smiled and answered, Hailey na lang po ang itawag niyo sa akin. Naalis nga yung ma'am pero may miss pa din. Natawa ang tatlo sa sinabi niya dahil di nila inaasa na yun palang kondisyon niya kaya naman ngumiti sila. Sige na nga, Hailey, sabi ni Cora at ngumiti ang dalawang kasama niya. Natutuwa sila kay Hailey at nang maalala nila ang sinabi ni Leon noon, nahihiya sila na pinag-isipan nila ng masama si Hailey. Gusto man nilang malaman ang katotohanan, di na lang sila nangialam pero nais pa rin nilang manatili si Hailey dahil isa siyang mabuting tao at kita nila ang pagtitiis niya sa ugali ng mga Wade. Isang linggo ko nang pinagsisilbihan si Ma'am Odette at si Yan. Ako nagluluto, naguhugas, naglalaba, naglilinis ng buong bahay. Sanay naman ako sa mga gawaing yon kasi ginagawa ko din to kay Papa. Pero dahil napakalawak at taas ng bahay na to, ramdam ko ang pagod at lahat. Bigat na mga ginagawa ko. Nahihirapan ako pero hindi ko alam kung bakit. Nagpupursige pa rin akong lumaban at tumayo. Sa kabila ng hirap at pagod tila, nanatili lahat sa akin ang alaala ko kay Mama na lagi nagsasabing kahit gaano kahirap at kagulong buhay at ang sitwasyon hindi dapat ako susuko. Dahil lahat ng paghihirap ko ay gagantimpalaan na magandang kinabukasan. Lagi yun sinasabi ng aking ina. Lagi naman pinapalakas sa mga salitang yun ang loob ko. Pero sa sunod-sunod na nangyayari sa buhay ko, si Papa nawala ang pagmamahal sa akin. Ako na naging asawa ng isang anak na mayaman at naging parang basura na pinagpapasapasahan. Parang isang kasabihan na lamang sa akin ng mga bagay na yon na alam kong hindi mangyayari. Hindi ako sumuko kay Papa pero anong naging kapalit? Ipinambayad niya ako at niya maging asawa ng isang walang pusong lalaki? Hailey! Tawag sa akin ni Ate Edna habang nagsasampay ako ng mga damit na nilalabhan. Nasa malawak na bakunan ako para magsampay. Pinunasan kong kamay ko gamit ang suot kong damit at nalingon si Ate Edna. Bakit po Ate Edna? Tanong ko at nagtataka ako dahil tila malungkot at kinakabahan siya. Pinagbastan ko muna siya bago tinanong ang nangyayari o kung may problema ba siya. Hindi siya umimik nung una pero dumating na rin si Ate Cora at pinapatawag na kaming dalawa dahil ang tagal daw namin. May problema ba? Muli kong tanong at tulad ni Ate Edna nakita ko sa may mangot si Ate Cora. Kumurap ito na parang di mapakali. Hailey, gusto kasi ni Madam na magpunta ka ngayon doon sa bahay pahingahan ng mga trabahador. Paliwanag ni Ate Cora. Nagtaka naman ako dahil yun lamang palang sasabihin nila. Tapos parang takot na takot pa sila sabihin sa akin. Sige po, tara na po ba? Talong ko at tumungo naman ng sabay ang dalawa. Kaya naman tinabi ko na muna ang mga natitirang damit na isasampay ko at sumama sa kanila patungo sa bahay pahingahan ng mga trabahador dito sa ranch. Nandoon si Ma'am Odette pero hindi ko napansin ang aking asawa sa paligid. Nagtataka ako ba't nagkukumpulan ng mga trabahador dito at nang makita ko ni Ma'am Odette nakangiti itong sinenyasan ako na lumapit sa kanya. Hindi ko alam ang nangyayari pero sumunod na lamang at lumapit sa kanya. Nang malapit na ako, hinila niya ako mula sa balikat niya at iniharap sa mga trabahador. Nakangisi siya kaya hindi ko alam kung anong gusto niyang mangyari ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat. Alam ko namang kilala ninyo si Hailey, ang asawa ng aking anak. Pag-uumpisa niyang bati sa mga trabahador.
Hindi ko alam pero kinakabahan ako dahil alam kong ipapahiya niya ako, katulad ng dati. Huminga ako ng malalim at inihanda akong sarili ko sa posibleng mangyari.